former Ombudsman Conchita Carpio Morales. And she said what she finds inconsistent is, at this point, Malacanang or the president could already order the cancellation of Zaldico's passport. So even the former speaker, Martin Romualdez, could have ordered that, but they didn't. So ang pananaw ni Morales, the former ombudsman, is in effect, they're really protecting Zaldico para hindi umuwi. Ako, naniniwala ako dyan, Juan. Sa akin naman is, it is more on the impact on former Speaker Romualdez. Sa tingin ko, mismo si Speaker Romualdez, ayaw niya umuwi si Zaldico. Kasi otherwise, siya lang talaga makakapag-implicate sa kanya eh. Kung paano yung sistemang ginawa nilang dalawa. Pero hindi ko rin alam, mayroon pa namang ibang mga congressman din yan na alam din nila yung kanilang sistema eh. Nandiyan din yan sila Congressman Garjola, nandiyan pa rin yung sila Congressman Don Gonzales, sila yung alam mo yung mga malalapit na, may circle yung mga yan eh. Nandiyan sila Congressman Dalipe, sino pa yan, si Congressman Jojo Ang, yan, KJ Suarez, marami pang nakakaalam eh. Marami pa alam. Ang maghirap lang sa ICI, and it's good we're talking about this, even if they mean well, ang maghirap is among the three of them, nobody's ever been a politician, and I don't mean that there should be a politician, but nobody knows the inner workings of Congress. Yun ang maghirap. Because all of those are, right? Hindi nila alam paano ang kalakaran sa Kongreso. Yes. Yun ang problema. Sa tingin ko, sinadya ni Marcos Jr. to eh. Yung pag-appoint sa mga ICI personalities dyan, sinadya na walang idea kung paano yung pasikot-sikot dyan sa Congress na yan para hindi malaman. Eh, nagkataon na pinasok nila itong si Mayor Magalong. Eh, papunta si Mayor Magalong dun sa identify ng mga totoong culprit. Kaya ayaw nila yun. Yun. Right. Yeah, I think tama. You hit the nail there, Karen. So, di ba, parang like Rogelio Singson, extremely upright, but he's a professional, private sector, and DPWH secretary. So, iba yung expertise niya. The other commissioner is accounting, right? Yes, more or less accounting. And the head of the commission is legal. But nobody really knows how insertions are put in. Wala sa kanilang may alam. Hindi nila alam insertion. Yes, so it's a sharp curve, learning curve sa kanila talaga eh. Pag nag-uusap naman kami, talagang kita mo talaga rin yung kanilang desire to really learn fast. Ano alam yun? Pero alam mo, napakabilis din nung sitwasyon kasi. At ang malaking pressure dito, Karen, is the expectation. Yeah. Expectation ng tao na, bakit wala pang nakukulong? Hindi nila kuminsan naintindihan na may proseso. Na akala mo, pag final mo na sa ombudsman, meron na dapat makulong. O kaya on orders of ICI, dapat makulong na. Ngayon, ombudsman na si Remulla, alam na natin mangyayari. Ang hindi kuminsan naintindihan eh. Yung isa rin yun sa mga pressure sa ICI. Okay. Now, do you believe, if I were to ask you before we go to a quick break, if you were to make a suggestion who the ICI should call, because they've already called the former speaker, and I know they've called Budget Secretary Pangandaman, pero who else should they call? Ayan na. You've mentioned some congressmen. I found that interesting. Yeah. That's true. Because nakalimutan yun, ha? Nakalimutan lahat yung mga taong yun. So far, so good. Sabi nga nila, hindi kami napapansin eh. Pero dapat sila pansinin na eh. Kasi sila yung nasa inner circle eh. Sila naman nakakaalam eh. Malaking bagay talaga si Congressman Toby sa i-refer. Gaya yung si Garjola. Gaya yung Pimentel. Di ba? Na-expose yung mga yan. JJ Suarez. This person din. Malaking bagay din yung talagang naipamahagi niya sa amin. Siguro yung mga nabanggit kong tao na yun, pwedeng balikan yung mga yun. Pati yun, sipon yung Gabonada, isa rin yan, sa may alam yan. Pero syempre, complete denial din yan.
Marami Yung pa eh, yung Ronel, ano ba yun? Ronelco dyan sa may Ilocos Norte. Yung contractor nila dyan sa Ilocos Norte. Kahit bang dapat tawagin na Juan, Karen, na nakakaalam talaga yung mga, kumbaga, mga unwritten laws, unwritten something dyan sa loob ng Kongreso. Kasi ang daming scheme, ang daming permutations dyan eh. So Mayor Magalong, one of the resource persons that the ICI is calling for is Zaldico, but he is abroad. He was the chair of the Appropriations Committee during the 19th Congress when the 2025 budget was mangled and, as they said, abused. In the absence of Zaldico, who do you believe should they call? Well, ako siguro kailangan isa sa mga imbitahan nila dyan si Congressman Stella Kimbo. Ayaw! Former Stella Kimbo. Or former congresswoman. No? Isa yan. Alam mo nga, nagulat nga ako na I saw a document na sa DOH, yung MAIP funds, yung medical assistance to indigenous patient. Di ba dapat lagi yung equitable distribution? But surprisingly, meron siyang 200 million na nakuha, na-allocate sa kanya. Ganun sila. Another is, nakikita but ko is that accurate, Mayor? The document that you have, is that accurate? You're saying that former Representative Kimbo got 300 million for ayuda? Grabe, 300 million. Yes, MAIP funds. Oh. Okay. Nakita ko yun. Siguro subject to validation, pero nakita ko yun eh. Nagulat ako. Hindi, kapalit yun nung pinalit, di ba, pina-resign kunwari si Zaldico, tapos si Stella Kimbo ang pumalit. Yun, 300 million ang kapalit. Hindi mo pinag-usapan natin dito, dapat equitable eh. Pero hindi equitable yun eh. Another is, siguro isang magandang imbitahan nila dyan si Congressman Eric Yap. Former head of Appropriations Committee. Oo. Yun. To Zaldico during the time of PRRD. Oo, Siguro sige. kasi Patawagin lahat yan. marami siyang alam eh. And I hope na willing siyang to spill out everything eh. How things are being done. Oo. Okay. All right. And the ICI hasn't gone that far. At alam mo, ang dami kasi nilang ang dami rin, alam mo, kung sabi ko nga sa iyo, overwhelmed din sila eh. Okay. Pagod, gusto nila makuha talaga yung mga, kailangan nila makuha yung mga top sa DPWH. Hindi nga pwede. Hanggang Zaldico lang sila. Ano ka ba? Tingnan mo, namumuti na yung buhok ni Vince Dizon eh. Sumasakit na ulo niya. Yung mga top. Kasi ano bang dapat niyang gawin? Sundin ang taong bayan o sundin yung kanyang boss? Ng mga lawmakers talagang involved talaga. Alam naman namin kung sinong involved eh. Kaya lang problema kasi the issue of really establishing the facts and at the same Alam nyo pala eh. Bakit hindi na kasuhan? time providing all the necessary Pinantay evidence nyo. to establish a case. A strong case. Okay. Now, I want to ask you this. There are fears that the ICI will be selective. For example, ang tanong ng ilan, bakit ang Ilocos Norte? Hindi tinitignan ang mga proyekto doon. Kaya nga. Well, hindi naman ganun, Karen. In fact, isa yan sa mga tinitignan namin ni Sec Pinston eh. Na ang visit namin sa pagbisita sa mga iba't ibang mga proyekto is pupunta kami sa norte, punta kami sa south, balik uli kami sa norte, punta uli kami sa south, punta kami sa Visayas. Yun ang yun ang gagawin naming mga inspection. Yun nga ang problema, Mayor Magalong. Bakit hanggang ngayon di pa kayo napunta doon? Subject also to the availability of Sec Bin, siyempre kasi busy rin siya. Oo. Pero hindi kayo umabot ng Ilocos Norte, because I think it would have had an impartial demeanor if the first projects to be investigated were the president's province or district, or let's say Congressman Sandro Marcos, because they need to set the example. Well, alam mo kasi, Karen, marami rin kaming may mga reports din kasi kami nakikita na pinapadala sa amin na mga projects sa Ilocos Norte. Ganun din sa South din, sa Davao area. Meron din. Oo. Sabi So hindi kayo umabot, hindi kayo nakaabot.
Wala na kasi nag-resign na nga ako eh. Oo. But do you Yan believe that nga, inayan kang mag-resign kasi aabot kayo sa norte. they should investigate those two? Oo naman. Kailangan talagang wala dapat entitlement eh. Mismo na nga, sabi nga ni Presidente na walang sacred cows dito eh. Sabi niya lang yun, ano ka ba? Pa naman yan. Kaya nga, ang ending nito, hanggang dun lang yun. Ang magiging ending, ngayon ay talagang ombudsman yung tao, yung mama, yung na malapit ng mamatay. Dun na. Dun, yun na yun. Siya na yung pinaka-finale dito sa move nila, o calculated move nila na ito.